Maraming prutas ang may benepisyo sa kalusugan, ngunit hindi lahat ay ligtas kapag umabot na sa edad 60 pataas. Sa panahong ito, mas nagiging sensitibo ang katawan sa asukal, potassium, at iba pang sangkap na maaaring makaapekto sa kalusugan ng puso. Sa video na ito, tatalakayin natin ang tatlong prutas na madalas itinuturing na mabuti. Ngunit kapag kinain ng sobra o hindi angkop sa kalagayan ng katawan, ay maaaring magpalala ng kondisyon sa puso. Ang layunin ng video ay bigyang linaw ang mga panganib na ito batay sa ebidensyang medikal at gabayan ang tamang pagpili ng prutas para sa mga senior. Ang saging ay isa sa mga pinaka-popular na prutas sa Pilipinas at sa buong mundo. Madalas itong inirerekomenda para sa mga may mataas na presyon ng dugo dahil sa taglay nitong potassium na tumutulong mag-regulate ng blood pressure. Gayunman, para sa mga senior na higit sa edad 60, ang labis na potassium intake ay maaaring magdulot ng seryosong epekto sa puso at bato, lalo na kung may kasamang kondisyon gaya ng chronic kidney disease o congestive heart failure. Ayon sa National Kidney Foundation 2017, habang tumatanda ang isang tao, ang kakayahan ng bato na magsala ng sobrang potassium sa dugo ay maaaring humina kapag hindi ito nailalabas ng maayos. Naiipon ang potassium sa katawan at maaaring magdulot ng hyperkalemia, isang kondisyon na maaaring makabuo ng mga sintomas gaya ng kahinaan, pamamanhid, at sa mga malulubhang kaso, abnormal heart rhythms o cardiac arrest. Ang isang medium-sized na saging ay naglalaman ng humigit kumulang 420 mg ng potassium. At kung kumakain ng dalawa o higit pa kada araw, maaaring malampasan ang inirerekomendang daily allowance, lalo na kung may sabayang potassium mula sa ibang pagkain o gamot. Dagdag pa rito, maraming mga gamot para sa alta presyon at sakit sa puso tulad ng angiotensin-converting enzyme AC inhibitors, angiotensin 2 receptor blockers ARBs, at potassium-sparing diuretics ay nagpapataas ng potassium sa dugo. Ayon sa American Heart Association 2020, ang pagsasabay ng mga ganitong uri ng gamot at mataas na potassium diet ay dapat i-monitor ng mabuti sa mga senior na pasyente. Bukod sa potassium, ang saging ay may natural na asukal, bagaman mababa ang glycemic index ng saging. Kapag ito ay hinog na hinog o overripe, ang sugar content ay tumataas. Para sa mga matatanda na may insulin resistance o type 2 diabetes na karaniwang kalagayan, sa edad 60 na pataas, ang biglaang pagtaas ng blood sugar mula sa labis na pagkonsumo ng prutas ay maaaring magdulot ng oxidative stress sa blood vessels, na isang kilalang salik sa paglala ng atherosclerosis at coronary artery disease diabetes care 2018. Hindi nangangahulugan ito na dapat iwasan ang saging sa kabuuan. Ang susi ay moderation at personalized dietary guidance, lalo na para sa mga may sabayang medikal na kondisyon. Para sa mga senior na may normal na kidney function at hindi umiinom ng potassium-retaining medications, ang isang saging sa isang araw ay kadalasang ligtas. Ngunit para sa mga may limitasyon sa kidney function o may kasaysayan ng arrhythmia, mainam na kumonsulta sa isang registered dietitian o doktor bago isama ang saging sa pang-araw-araw na pagkain. Sa kabuuan, habang ang saging ay may maraming benepisyo sa nutrition, ang hindi tamang pagkonsumo nito ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng puso, lalo na sa mga senior na may umiiral na kondisyon sa bato o cardiovascular system. Ang pag-unawa sa nutrient content ng mga karaniwang prutas at ang kanilang interaksyon sa edad at gamot ay mahalagang bahagi ng ligtas na nutrisyon sa senior years. Ang pakwan ay isa sa mga prutas
na karaniwang iniuugnay sa hydration at kalusugan, lalo na tuwing mainit na panahon. Sa unang tingin, tila perpekto ito para sa mga nakatatanda, mababa sa calories, mayaman sa tubig humigit kumulang 90%, at may likas na tamis na nagbibigay kasiyahan ng hindi gumagamit ng refined sugar. Gayunman, ang mataas na natural sugar content at ang kakayahan nitong magdulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar at pressure sa puso ay dapat bigyang pansin ng mga senior, lalo na kung may kasaysayan ng diabetes o cardiovascular disease. Ayon sa United States Department of Agriculture USDA, 2019, ang isang tasa ng diced na pakwan ay may halos 910 gramo ng natural sugar. Bagaman ito ay natural, ang fructose na nasa pakwan ay mabilis na naa-absorb ng katawan kapag walang sapat na fiber. Ang kakulangan sa fiber ng pakwan ay nangangahulugang mas mabilis ang pagsipa ng asukal sa dugo kung ikukumpara sa ibang prutas tulad ng mansanas o peras. Ayon sa isang review sa Journal of Nutrition and Aging 2018, ang biglaang glucose spike ay hindi lamang nakakaapekto sa insulin regulation ng matatanda, kundi maaari ring magdulot ng stress sa endothelium ng mga ugat na nagpapataas ng panganib ng atherosclerosis. Bukod sa asukal, ang pakwan ay may mataas ding antas ng lycopene, isang antioxidant na kadalasang nauugnay sa proteksyon laban sa oxidative stress. Gayunpaman, kapag kinonsumo ng labis, lalo na sa anyo ng juice o smoothies, ang lycopene ay maaaring magdulot ng digestive discomfort tulad ng bloating o diarrhea, ayon sa Cleveland Clinic 2020. Sa ilang pag-aaral, ang sobrang lycopene intake ay ipinapakitang maaaring magkaroon ng epekto sa blood pressure regulation, lalo na kung may sabayang paggamit ng antihypertensive medications. Mahalaga ring isaalang-alang ang epekto ng fluid content ng pakwan sa mga matatandang umiinom ng diuretics o may congestive heart failure CHF. Ayon sa American Journal of Geriatric Cardiology 2017, ang sobrang fluid intake, kahit pa ito ay mula sa prutas, ay maaaring magpabigat sa puso at magpalala ng edema at shortness of breath sa mga pasyente ng CHF. Dahil ang pakwan ay halos purong tubig, ang labis na pagkain nito ay maaaring magdagdag sa total fluid load ng katawan. Isa pang punto ng konsiderasyon ay ang interaksyon ng pakwan sa mga gamot. May ilang ebidensya na ang mataas na potassium content ng ilang uri ng pakwan, lalo na kapag hinog na hinog, ay maaaring makaapekto sa mga senior na umiinom ng potassium-sparing medications katulad ng spironolactone o ACE inhibitors. Bagaman mas mababa ang potassium ng pakwan kumpara sa saging, ang cumulative effect mula sa ibang pagkain ay hindi dapat balewalain. Ayon sa National Institute on Aging 2021, hindi nangangahulugan ang mga ito na masama ang pakwan sa mga senior. Sa tamang dami, ito ay maaaring maging bahagi ng isang balanced diet. Subalit, para sa mga may sabayang kondisyon tulad ng type 2 diabetes, chronic kidney disease o CHF, dapat limitahan ang dami ng pakwan sa isang kainan hal. Iwasan ang pag-inom ng pakwan juice at huwag isabay ito sa ibang high sugar o high fluid foods. Mas mainam din na kainin ito kasabay ng source ng fiber o protein upang mapabagal ang sugar absorption. Sa konklusyon, ang pakwan ay hindi automatikong masama sa kalusugan ng puso. Ngunit sa konteksto ng mga senyor na may kasalukuyang kondisyon, ang labis na konsumo nito ay maaaring magpalala ng blood pressure, blood sugar o fluid overload. Kaya't mahalaga ang edukasyon at gabay mula sa health professional sa pagpili ng prutas. Batay sa personal na kalusugan
at kasalukuyang iniinom na gamot. Sa unang tingin, ang pag-inom ng fruit smoothies ay tila isang malusog na gawi, lalo na kung ito ay gawa mula sa sariwang prutas, walang asukal at walang additives. Subalit para sa mga individual na nasa edad 60 pataas, ang regular na pagkonsumo ng smoothies na binubuo lamang ng prutas ay maaaring hindi kasing ligtas, gaya ng inaakala, lalo na pagdating sa kalusugan ng puso. Ayon sa Harvard T.H. Chan School of Public Health 2019, kapag ang prutas ay iniblender at ginawang smoothie, ang fiber nito ay nasisira o bumababa ang kakayahang magpabagal ng sugar absorption. Bagaman ang fiber ay teknikal na naroon pa rin, hindi na nito natutupad ng epektibo ang papel na hadlangan ang biglaang pagtaas ng glucose sa dugo, gaya ng ginagawa nito sa buong prutas. Bilang resulta, ang fructose, isang uri ng natural na asukal mula sa prutas, ay mas mabilis na napupunta sa atay at daluyan ng dugo. Sa mga matatandang may insulin resistance o metabolic syndrome, ang ganitong mabilis na fructose load ay maaaring magdulot ng pagtaas ng triglycerides, na isang kilalang risk factor para sa coronary artery disease. Sa isang meta-analysis na inilathala sa Journal of Clinical Lipidology 2020, natuklasan na ang mataas na fructose intake ay may kaugnayan sa mas mataas na antas ng triglycerides, non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), at sistemikong pamamaga-inflammation. Lahat ng ito ay may implikasyon sa paglala ng cardiovascular conditions. Ang mga epekto ng fructose ay mas binibigyang diin sa matatanda dahil sa natural na pagbaba ng hepatic metabolic capacity at insulin sensitivity sa pagtanda. Dagdag pa rito, karaniwang ginagamit ang ilang serving ng prutas sa isang baso ng smoothie, halimbawa, 2 saging, 1 mangga, at kalahating tasa ng pinya. Bagaman natural ang mga sangkap, ang kabuuang sugar content nito ay maaaring lumampas sa 32 to 40 gramo, na halos katumbas ng isang soft drink. Ayon sa American Heart Association 2021, ang rekomendadong maximum daily intake ng added at free sugars para sa mga matatanda ay nasa 25 gramo para sa kababaihan at 36 gramo para sa kalalakihan. Kahit natural na sugar, kapag pinroseso sa ganitong anyo, ay kinikilala ng katawan sa parehong paraan ng blood sugar spike. Bukod sa epekto sa sugar at triglyceride levels, ang kakulangan ng protein, fat, o fiber sa mga prutas lamang na smoothie ay nagpapabilis sa gastric emptying at nakakaapekto sa glycemic control. Sa mga senior na may type 2 diabetes o borderline glucose levels, ang ganitong spike and drop pattern ay maaaring magdulot ng fatigue, brain fog, at long-term vascular damage, ayon sa Mayo Clinic 2018. Para sa mga senior na may kasaysayan ng sakit sa puso o kasalukuyang umiinom ng gamot para sa kolesterol o blood pressure, ang mga prutas lamang na smoothie ay dapat inumin ng may pag-iingat. Mas mainam kung isasama ang source ng protein Greek yogurt o unsweetened soy milk, healthy fats gaya ng chia seeds o almond butter, at soluble fiber gaya ng oats upang mapabagal ang sugar absorption at ma-regulate ang insulin response. Sa kabuuan, ang fruit-only smoothies ay hindi masamang inumin kung paminsan-minsan at nasa tamang kombinasyon. Ngunit hindi ito dapat isaalang-alang na pang-araw-araw na bahagi ng diet ng mga senior na may concern sa puso. Ang kanilang high fructose load, low fiber effectiveness, at kakulangan sa balancing macronutrients ay maaaring magpalala sa mga umiiral na kondisyon tulad ng dyslipidemia, hypertension, o insulin resistance. Ang mas ligtas na option ay ang pagkain ng whole fruits, o kung gagamit ng smoothies, ay tiyaking balansyado ito
at may gabay mula sa health professional. Sa edad 60 pataas, ang mga simpleng pagpili sa pagkain ay may mas malaking epekto sa kalusugan ng puso at kabuuang kalagayan ng katawan. Tulad ng tinalakay sa video, ang ilang prutas bagaman natural at masustansiya ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang epekto kung hindi angkop sa kondisyon ng katawan o kung kinokonsumo ng labis. Ang saging, pakwan, at fruit-only smoothies ay hindi kailangang tuluyang iwasan, ngunit mahalagang maunawaan kung kailan at paano ito ligtas kainin. Ang susi ay moderation, kombinasyon, at individual na pangangailangan. Kung ikaw ay may kondisyon sa puso, diabetes, o problema sa bato, mainam na kumonsulta sa doktor o rehistradong dietitian bago baguhin ang diet. Ang tamang kaalaman at tamang gabay ang pundasyon ng ligtas na nutrition sa senior years. Para sa mas marami pang impormasyon tungkol sa nutrisyon at kalusugan para sa mga edad 60 pataas, i-subscribe ang channel at i-activate ang notification bell upang hindi mo ma-miss ang mga susunod naming videos. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment ang salitang "aware na ako" bilang iyong commitment sa mas maingat na pagkain